Kasunod ng naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan na ang mga scam sa bansa. Bumaba ang naitatalang mga nanloloko sa pamamagitan ng text ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Nakatanggap ka na ba ng scam call? Nakapagbigay ng sensitibong impormasyon? Ganito ang nangyari kay Ronald. Kwento niya, Nobyembre na nakaraang taon ay may tumawag sa kanya na unknown number na nagpakilalang taga-bangko at nangihingi ng mga impormasyon. Alam niya na kagad yung pangalan ko, na preferred client ako sa bangko. Tapos sinasabi niya na meron akong reward na matatanggap na in-offer si bank for me. Tapos kailangan ko lang sagutin yung mga questions niya to verify na ako yung client na yun. Para siyang talagang taga-bangko kasi sinasabi niya na recorded nga daw yung conversation namin, na this branch daw siya nag-work. Hiningi nito ang kanyang credit card number at maging expiration date. Pero nangingin na ang security code, doon niya napagtanto na scam ito. Agad niyang inireport ang nangyari sa kanyang bangko, blinak ang naturang number at sa kabutihang palad ay walang nakuha sa kanya. Oo, lalo sa panahon ngayon, dapat mas maingat tayo sa mga binibigay nating information. Lalo na ngayon, yung mga nang-scam is meron ng data prior tayo tawagan. So parang nakatarget na talaga tayong. Base sa datos mula sa Who's Call app ng Gogolok, isang trust tech firm na katuwang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, bumaba ang text scams pero mas tumaas naman scam calls sa unang quarter ng 2025. Mahigit 600,000 na italang text scams sa unang quarter ng 2025. Mas mababa ng 68.83% kumpara sa higit 2 million noong fourth quarter ng 2024. Higit 200,000 scam calls naman noong fourth quarter ng 2024 ang naitala, na tumaas ng 74.32% sa higit 350,000 na scam calls sa unang quarter ng 2025. Kasi nadedetect sila, nabablock sila sa voice. At the end of the day, gusto mo, kung ikaw yung scammer, or look at it as a business, kailangan yung conversion. Ilang percent ang kaya mo i-convert? And I think this is one of the methods they saw na mataas ang conversion rate pag nakakausap nila ang victims. Paliwanag ng Gogolok, nagmumukhang kapani-paniwala ito dahil may mga impormasyon hinggil sa kanilang target na biktima na kanilang nakuha sa pamamagitan ng digital footprinting. Pag tinawagan kita, credible yung call, 'di ba? Kahit na scam yung call or fake yung call, the call becomes credible. And if the call becomes credible, 'di ba? So, ang natural tendency nung victim o nung receiver ng call is sagutin mo 'yon and then provide information, or kung merong call to action po is rumispondi ka doon sa kanilang yung sa kanilang hinihingi na. Paliwanag ng CICC, hindi gumagamit ng regular phone numbers ito kundi instant messaging app. Kasi sa social media, to register, you need an email and a number, right? So yung mga old data na nag-exist before the pre-SIM registration still exist. At binibenta itong mga account nito, binibili o na-hijack. Kinakailangan niya na magkaroon ng quarterly update sa mga instant messaging platform para matanggal na ang mga ito. Nakipag-ugnayan na ang ahensya sa mga ito at posibleng pinafinalize ng aksyon para dito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.